Hindi, yung manipis na logbook. Hindi na sana. Kasi yun, ano yun. Kaya naman kita inaanong dyan para maging membro ka. Hindi po. Ibigyan ko sa'yo na ipapo. Saan na? Nakita mo na? Wala, nasaan? Kaya tayo. Saan? Tingin mo ako ito. Hindi po. Isa pa. Ito, isa pa. Baka ito. Dahil kasi notebook na ganyan eh. Kaya di mo malaman kung alin dyan eh. Dahil ikaw na siya sa'yo. Basta sa akin, nasabi ko na sa'yo na yung ano ko sa'yo, ay ikaw kung ano pag-isipan mo. Pero pag ano ka sabi sa grupo namin kasi yan kasi ano yan eh. Diba tulad yung papasok kami ng pangla araw, diba? Di siyempre marami kayo. Tatay-tatay, paano po ba ito eh? Ang budget ko, pamasahe lang. O, di wala namang problema yun. Dahil marami tayo, wala kang ang budget mo, pamasahe lang. Kung may pagkain, kakain tayo. Kung ano man yung bagay na ano natin, kung bawa yung pagkakagastusan, at kung wala ka rin namang isishare, wala naman problema yun. Kasi ako naman nasasalita ng bago niya. Importante sa akin yun. Makasama ka sa, ano, sa papasbasan, makakasama ka doon. Tapos pag ako nag-lecture, dadala ka nga lang ng ganyang logbook. Dadala ka kasi. Itong orasyon na to, ito, ano yun ito, kopyahin nyo, kukopyahin nyo ngayon. Halimbawa, Ate Cardo, ano po ba yung ganitong orasyon? Ano ba yung ganitong gano'n? Sige, kopyahin mo to. Ganun ako, hindi ako yung, kung ano yung nasabi ko ng orasyon, hindi ko na maulit. Ayoko nung gano'n kasi dinanas yun na may ibang sagrado. So, kasi ako pang nagsalita noon, isang beses ko lang itong ulit, bibig kasi, sasalitain, kailangan makuha nyo. Ay kung marami, kasi dali ako, hindi pwede ganun. Mahina kayo estudyante pag gano'n. Kailangan pag sinabi ko, si Andy. nagdasal ako ng orasyon, ano ba, credo, isang kustam dam Si dam. Andy. Ano mo yun? Tatay, ano po daw? Sige, credo, Esum, Cristo, o di ba gano'n? O, dinusulat ko na. Pero hindi ko na ulitin. Ganun ako noon. Kaya ang ibang mga naging estudyante ko, naging matatag, tsaka naging ano sila, masigasig, tsaka Ay, bastos. sa ngayon kasi panahon ngayon, marami na dahil, ayun nasa Italy, remember ko nga isang chapter coordinator sa Italy. Mga ngalap siya ng mga magiging membro doon na antingero ngayon. Pag kailangan nila mga anting-anting, sa akin kukuha. Sila may ganito. At yung sa akin galing. Tapos, nagkakaroon kami ng tinatawag na live na lecture sa pamagitan nitong internet. Akin kasi yan. Kasi pag nakatapos na ako sa magla-live na ako. O di marami na ako tuturo kahit sa internet lang, nagtuturo ako ng tungkol sa mga spiritual. Ngayon, kung ikaw yung member na, walang problema. Kasi lahat ng grasya at biyaya na meron ka. Hindi yung makikinig ka lang. Siyempre, yan pang ano lang. Kaya ang itim ko, dalawa. Diba? Iba kasi yung pang-membro. Siyempre, meron pa mga lalong mga sikreto na hindi alam ng tao. Doon ko tinuturo sa mga membro. Ngayon sa mga followers ko lang, o mga tagapakinig sa akin, kung ano lang sasabihin, ano lang ang alam nyo.
O yun ang pagkakaiba ng membro tsaka sa kagaya sa'yo, di ba? Sa Pupunta akin, ka lang pag dalawang ano. black na itim 38. Hindi tulad nung ikaw ay membro. Pero meron ka na bang Baka atin lang po, baka may... membro ka na ba dati sa Samahan Espiritual? Pinapasukan ka na? Wala Sa pa. akin 38. Baka nakasama dyan sa ano. Sa Sagrados naman, kahit hindi ka magpatato, wala na namang problema kasi marami Sagrados tuwing walang tato. Pero ano sila, ano sa akin. Kasi wala nga silang tato, meron silang phone, meron silang ID. May ID kasi yan. May malaki, may maliit. Pangalan ng Diyos ang nakalagay. Di ba? Ito yung malaki, ito yung maliit. Pang wallet. Pag may sasakyan tayo, ito. Yun ang ID ng Sagrados. Dami na palang prito. Oo, bakit mo pangalan? Alam mo Bakit pangalan? pala? Sasyado ko na lang yung mga... Yan ang tunay na pangalan ng Diyos. Ito yung sa anak. O, yan yung sabi ng Kristo. Ito yung Ama. O, yan yun. Diba? Ito na sama na kami ganyan mag-ama. Magkasama. Yan ano yan, no? Pag yan mo sa barcode, lalo pa siya. Ganun yun. Saka nakano na sa footprint. Yung kadwa gimat banal. Kasi may layunin niya sa mga na yan. Pupunta kami sa mga malalayong bundok na hindi narating ng gobyerno. Mga mahirap. Hindi na namin ang tulong. Kung sa ano, wala ka naman ibang magiging ko. Ano ng kalooban ng Diyos kundi yun. Wala naman iba eh. Kaya yung yayaman ka na, kaya mo naman na kayo ba? Diba? Yung malabo ba? Ako hindi. Gusto ko yan yan. Yayaman na kita. Ngayon, anong plano mo? Doon sa sinabi mo, okay na ako doon. At itong gamit mo, anong gagawin mo? Yan, kung isusurrender mo yan sa akin, pwede mo naman balikan eh, makasama lang din ang ganito. Kaya na siya ibang lalagyan siya. Tapos babalik ka siya, kung meron pang pagkakataon, babalik ka ito. Kasi may mga ituturo pa ako sa iyo. Halimbawa, sa medalya ng obra, meron tayong medalya rito. O kaya, nagbibig ka ng medalya. Meron tayong medalya talay ito sa, magkano man, 7. Magkano na, binamag sa 1. Pero kahit tayo mga 1.5 kasi pagpalagay natin yung 300 panggasolina ko pupunta ako dito kinukuha na ng medalya diba? May 300 pa rin ako panggasolina kaysa paggawa kasi ng medalya mo depende kung pulang tanso o dilaw na tanso kasi pag pulang tanso medyo mahal yun nasa may nasa 30,000 rin yun kasi pula eh diba pulang tanso ibig sabihin pasadya ito kasi dilaw wala na akong bibitawang sentaya kasi natayin tayo mamaya makarating kay ano hindi naman ibig sabihin hindi ako mapapasama siya yung masama lalabas kasi tao ka niya o ano ka sa kanya tapos gano'n diba hindi ako mapapasama siya pero sasama ang loob niya sa akin yung salitang masama rin siya yung mapapasama ako naman yung magiging masama sa kanya tama no diba o ganun yun pero kung pag-aaralan mo parehas naging masama diba naging masama siya dahil sa akin ako naman magiging masama ako sa kanya dahil di siya yung o diba tama naman diba o ganun yun pero pag ano ka ng gamit yun lang ang pwede kong ano sa'yo kundi pagkabuhay at tuloy ng may kapa hindi nung ito baka awayin ako ng asawa mo pag ito mamaya bigla dumami asawa mo nalinti ka na so, diba kung nagpaplano kaya tayo ito kukunin mo eh
Papadala pala tayo bukas. Eh, ito ng- naman, dala rin po kabuhayan. Meron sa dalang kabuhayan, swerte sa buhay. Ang mga tao malalapit din sa'yo kasi ano nga siya yung panghalina. Ano rin siya, may protection din siya sa baga. Kung alam mo yung susi niya. Kasi may dasal to eh. Ngayon na Santo Niño, no? May dasal talaga yan. Yung, kahit sabi mong hawak mo Santo Niño yung may kapa, tsaka ito. Pag alam mo yung orasyon nila, isa lang yan eh. Yung may orasyon sa kapa na susi ng Santo Niño, pwede mo rin gamitin dito kasi Santo Niño rin siya. Magkakaroon niya siya ng power sa bala. Gawa nung orasyon na yun, ng susi. Kuha mo na, ganun yun. Kaya nga lang, ang pagkakaiba nilang dalawa, yun, may kapa. Ayusin mo ngayon na. Meron siyang tinatawag na kabal. Tsaka, wala nga lang, meron din siyang gayuma. Yung may kapa. Meron din siyang gayuma. Sa babae, meron. Ang pagkakaiba lang nila yung figura. Kasi nung may kapa, wala naman ganito. Diba? Eto, merong ganito. Pero yung pag ginamit, kasi may ibang naging orasyon yun. Yung may kapa, may ibang orasyon din yun. Ngayon, yung tinutukoy kong orasyon, yung orasyon susi ng Santo Niño. May kapa man o eto, gamitin mo. Pag orasyon na susi ng Santo Niño, ginamit mo. Pangkalahatan yun. Kasi yung sa tiyan ng ina na, di ba, nayo ko napanood sa video ko yung sa tiyan ng bata, si Santo Niño yung orasyon. May susi yun. Yung sa tiyan ng ina, yung orasyon na yun, pwede mong gamitin din dito. Pati yung susi, pwede mong gamitin. Pwede mo rin gamitin sa Santo Niño may kapa. Kahit anong uri na Santo Niño figura, pwede mo siyang gamitin. Kasi susi yun ang Santo Niño. Yun nga maraming nagtatanong sa akin. Tatay Ricardo, kahit ibigay nyo na sa amin yung susi ng Santo Niño. Kasi pag Santo Niño, hindi pinag-usapan doon kung anong itsura ng Santo Niño. Ang pinag-usapan doon, pag kahit anong Santo Niño, yun ang ginamit mong orasyon ng susi, umaanda. Ganun yun. Yun ang pinakamabigat yung susi ng Santo Niño eh. Kahit ano pa yung Santo Niño mga hawak, pag nakuha mo yung susi, umaandar yan. Dahil yun lang naman kailangan niya yung susi. Kahit anong klaseng Santo Niño. Ngayon ito, may sarili siyang orasyon. Pero hindi yung susi. Yung may kapa, may sarili ding orasyon yun. Oo, magkakaiba. Magkaiba yung orasyon ng may kapa na Santo Niño. Iba rin yung orasyon nitong Santo Niño hubad. Kaya lang, pag ginamit mo na yung susi na Santo Niño, may kapa yan o eto, umaanda. Nakukuha mo ibig sabihin. Kasi ano yun eh, yun na yung nagpapaandar sa Santo Niño eh. Sa lahat ng Santo Niño, yun na nagpapaandar. Yung orasyon ng Santo Niño, yun nasa susi. O, tsaka yung nasa tiyan. O, yun yung puder. Ngayon, kapag ginamit mo yung puder ng Santo Niño, tsaka yung susi ng Santo Niño, ginamit mo rito, di ba, may orasyon na nga to, di ba? Ginamit mo pa yung mas lalong mag-isa ito. Ngayon, ganun din sa may kapa. Yung Santo Niño may kapa, may sariling orasyon yun. Di ba? Pag dinagdagan mo rin yung poder na Santo Niño at yung susi na Santo Niño, mas maka-powerful yun. Mas nakakaigit yung kapangyarihan mo kasi nasa yung poder at susi na Santo Niño. Nakukuha mo ibig sabihin. Kaya ito may orasyon. Mag-isa siya sa kabuhayan at sa yuna. Pero pag inilagay mo rito yung poder sa susi, pangkalahatan na siya. Meron na siya sa bala, meron na siya sa patali, meron na siya sa palo, meron na siya sa laso, meron na siya sa bala. Meron din sa kapa. Sarap yan. Yun ang mga aral na Chicken? Sarap minsan chicken? hindi alam ng Sarap chicken? o baka talagang yung sadya hindi alam. Uy, sarap to chicken. Alaman siguro pero hindi. Kain na muna, kain na. Wala, si Andy walang ulam. Kain muna tayo bago. Si Anding walang ulam, si Bibi Anding. Walang sabaw si Anding.
shall